Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Ang isang halaman pag hindi mo inalagaan, malalantayan, mamamatayan. Ganyan din sa relasyon. Pag hindi kayo gumawa ng paraan para mapanatiling maganda yung pagsasama nyo, unti-unting tatabang yan. At pag tagal-tagal, masisira ang relasyon nyo. Kaya para tumagal yung relasyon nyo at para mapanatili yung pagmamahal nyo sa isa't isa, dapat pareho kayong gagalaw, pareho kayong mag-e-effort. Kaya kung gusto mo na lalo kang mahalin ng lalaki, or para mapanatili yung pagmamahal sa'yo ng lalaki, subukan mong gawin yung mga sasabihin ko sa video na to. Dahil ito ang mga paraan para lalo kang mahalin ng isang lalaki. So ano nga ba yung mga dapat gawin para lalo kang mahalin ng isang lalaki? Or para mapanatili yung pagmamahal sa'yo ng isang lalaki? Number 1, hayaan mo siyang patawanin ka niya. Hindi ko nilalahat, pero may mga babae na killjoy. Yung ang hirap patawanin. Or iniisip nila na parang kulang lang sa atensyon yung lalaki. Kaya parang nagpapapansin siya sa ginagawa niya. At may mga babae din talaga na mababaw lang yung kaligayahan. Kaya kahit mga corny na jokes or kahit mga kabaduyan na pagpapatawa, napapasaya na sila. At proud na nilang sabihin sa iba na lagi silang napapangiti ng boyfriend or mister nila. Ngayon sa tingin nyo, alin sa dalawang nabanggit ko ang masarap mahalin para sa lalaki? Yung pangalawa, 'di ba? Yung madaling patawanin. Kaya kung napapansin nyo na medyo nakakatawa naman, kahit corny or baduy yung jokes niya, go lang. Itawa mo yan. Hindi ka bawasan sa pagkababae mo yan. Hayaan mo lang na patawanin ka niya. Dahil isang paraan yan para lalo kang mahalin at para mapanatili yung pagmamahal sa'yo ng isang lalaki. Pangalawang paraan para lalo kang mahalin at para mapanatili yung pagmamahal sa'yo ng lalaki. Makinig ka sa sinasabi niya. Kapag sinabi kong makinig, hindi yung papakinggan mo lang siya dito sa kabilang tenga, tapos ilalabas mo din dito sa kabila. Kapag sinabi kong makinig, pakinggan mo siya at intindihin mo yung mga sinasabi niya. I-save mo dyan sa isip mo yung mga sinasabi niya sa'yo. Dahil may mga pagkakataon na mababanggit ulit ng lalaki yung mga sinabi niya noon. At kung wala kang inintindi or wala kang tinandaan sa mga sinabi niya, walay, madidismaya sa'yo ang lalaki. Dahil ang iisipin niya, walang halaga sa'yo yung mga sinasabi niya. Nasa iba ka nakafocus pag nagsasalita siya, kahit na nakatingin ka sa kanya. Kapag ka isa or dalawang beses, okay lang yan. Pero pag lagi na lang ganyan, good luck sa pagmamahal niya sa'yo. Simple lang yan, pero malaki yung impact niyan sa relasyon nyo. Pangatlong paraan para lalo kang mahalin at para mapanatili yung pagmamahal sa'yo ng lalaki. Mag-usap kayo. Hindi lang dapat puro marites or chismis yung mga sinasabi mo sa boyfriend or mister mo. Dahil boring yan para sa lalaki. Maliban na lang kung marites siya talaga, 'di ba? At walang plus points 'yan para sa love na nararamdaman niya sa iyo. Mas maganda kung ang pinag-uusapan nyo ay yung nailalabas nyo yung mga opinion nyo sa topic na 'yon. Dahil diyan makikita ng lalaki kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-analyze ng mga bagay-bagay. At mas mapapahanga mo siya kung may laman yung mga sinasabi mo sa kanya. At dahil dyan, mas mag-e-enjoy siya na kausap ka. Kaya hahanap-hanapin niya yung mga oras na magkausap kayong dalawa. Kaya mas lalo siyang mapapamahal at mapapanatili yung pagmamahal niya sa'yo. Pang-apat, magtiwala ka sa kanya. Alam ko mahirap ibigay yung tiwala sa tao, lalo na kung nasaktan ka na dati. Kung nasira na dati yung tiwala mo sa nakarelasyon mo. Pero kailangan nyo din tandaan na yung kasama nyo ngayon
ay hindi siya yung kasama nyo sa nakaraan nyo. Kailangan mo rin tandaan na hindi siya yung tao na sumira sa tiwala mo. Ibang tao yun. Kaya bakit hindi mo ibigay ulit yung tiwala mo sa kasama mo ngayon? 'Di ba? Pero, kung may nakikita ka ng mga signs na hindi siya dapat pagkatiwalaan, di wag kang magtitiwala. 'Di ba? Ganun lang yun. Pero kung pinapatunayan naman niya sa'yo na matino siya, na mapagkakatiwalaan siya, buksan mo ulit yung puso mo at magtiwala ka sa kanya. Dahil mas mamahalin ka ng lalaki kung nakikita niya na sinusuportahan mo siya sa mga plano niya o sa mga ginagawa niya dahil may tiwala ka sa kanya. Panglima, hayaan mo siya na mamiss ka niya. Kung mahal mo ang isang tao, malamang 24/7 gusto mo nakikita siya at nakakausap. Lalo na kung bago pa lang yung relasyon nyo. At malamang ganyan din yung nararamdaman niya sa'yo. Pero para mas lumalim yung pagmamahal sa'yo ng lalaki, hayaan mo na mamiss ka niya. Maglaan kayo ng time sa relasyon nyo na hindi kayo magkasama. Or hindi kayo laging nagtitextan or nagtatawagan. Para magkaroon din kayo ng time na gawin yung mga gusto nyo. At lumabas kasama yung mga kaibigan nyo. 'Di ba? Yung iba kasi pag nai-in love, umiiwas na sila sa mga kaibigan nila. Nawawalan na rin sila ng time sa sarili nila. Kaya ayan, kapag tumagal, feeling mo parang may kulang sa'yo. Feeling mo tuloy kailangan mong hanapin yung sarili mo. Dahil masyado kang nag-focus sa relasyon nyo. Kaya para maging balance yan, hayaan nyong mamiss nyo ang isa't isa. Dahil pag na-miss ka ng lalaki, lagi ka niyan iisipin. Magkakaroon din siya ng time para maisip niya kung gaano kanya kamahal. Plus, hindi kayo magkakasawaan. 'Di ba? Pang-anim, be supportive sa mga interest at efforts niya. Hindi ko sinasabi na mag-basketball ka din kung hilig niya ang mag-basketball. Or, mag-skydiving ka kung hilig niyang skydiving. Pero para mapanatili yung pagmamahal sa'yo ng isang lalaki, sapat na sa kanya na suportahan mo siya sa mga hilig niya. Kung nagmotor siya kasama yung mga tropa niya, tanungin mo kung maganda yung pinuntahan nila. Kung may bago siyang workout routine sa gym, tanungin mo kung kamusta yung bagong workout niya. Dahil dyan nakikita ng lalaki na may respeto ka sa mga hilig niyang gawin. Kaya mas lalo kanyang mamahalin. Pero, gaya nga ng sabi ko nung una, dapat kayong dalawa ang gumagawa ng paraan para mabuhay yung relasyon nyo. Dapat pati din yung lalaki gumagalaw. Kaya kung nakikita nyo naman na deserve niya na gawin nyo yung mga bagay na to, bakit hindi nyo gawin? 'Di ba? Pero kung ikaw na lang lagi ang gumagawa ng paraan, ikaw na lang lagi yung gumagawa ng paraan para mabuhay pa yung relasyon na yan, tama na, dahil hindi mo deserve yan. Mas mahalin mo yung sarili mo kaysa sa ibang tao. So yun, Rek TV nga po pala, and sana nakatulong sa inyo yung video. Wala munang shoutout sa video na to dahil may lakad po tayo, and yun, basta sa susunod na lang siguro na upload. Maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. Peace. Love you all. And goodbye.